Okay. Good morning. Let us pray. Father God, we gather here today at Zoom under your care and protection. Thank you for your loving kindness that never fails us. We thank you for those with us, that you would guide our thoughts and actions to bring your glory. Use my mouth to speak, Lord. Be with us, Holy Spirit. Strengthen us and fill us with your peace. Okay. Amen. Luke, good morning everyone. Nakatalk ako sa Luke 1 verse 38 to 80. Pero ang nagrema jud sa ako is Luke 1 verse 45. Ano siya darian na? Katong about tong kay Mary nga, blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promise to her. Katong niingon na ang si angel ba na tagaan siya og baby. Tapos na-relate na ko siya sa ako ang self ba tong time na after morning time tong after 2 months sa ako ang RW is last 2018 is gitestingan jud ko ni Lord ba na gitestingan ni Lord ako ang faith kung asa jud ko taman. ah tong time nga nag after RW is sige sakit ako ang kilid ba, then without knowing nga wala ko kabalungan nung nagasakit. Every time na ginasundo ko ni Ryan sa work, kay every time isa ka na ko kang TLC, nakasakit ako ang kilid. And then niabot ang time na gitawag ang doktor, and then pagpa-check sa ako is kanang giobserbahan ko nila ba, gi-check ko nila, and then dito na found out na-confirm na nila na appendicitis dahil to kay nindaga naman sa likod ang sakit. And then matong time naabot ang time ato nga naoperahan ko, and then after operation is bago gay nisulod sa operating room is na luspad ko sa kakulba ba, anak ko na Lord kanang mabuhi pa ba ko paggawas na ako dariya, kay kana gining naghigda ka sa stretcher tapos makaingon ka nga nako Lord mura naman naglangit anak ko iglangit Lord, mabuhi pa ba ko paggawas na ko ani anak ko ba. Pero tapos after ato kay after na ko operation na success man siya, and then mga hour lang or pagka morning is nakita dain nila is gidiagnose dayon ko nila og endometriosis. Pagkita nila didto is dagan day ko kanang bukol-bukol gani kanang tumor sa ako ang endometriosis, which is mao to siya magka-cause nga possible na dili na jud ako magkaanak ni ana ang doktor. And then pag-diagnose na ko ato kanang pag-ingon na dili na ko magkaanak, na murag nahugno ako ang kuan ba, ako ang gibati na nako lain na po dili na ko magkaanak ko niya. Ano dayon ko ato na for 1 year and 9 months every time nga ako lang isa maghilak ko maghunahuna ba nga dili na day ko magkaanak, but always ko praying kay Lord na Lord mahil jud ko ani endometriosis, kay lain sa akong part na dili ko makahatag og liwat sa ako ang bana. Always pa nako ginatulak si Ryan before na mangita na lang siya og lain kay dili man ko makahatag sa yaha og anak. Kanang nakaanak ko sang self ba nga murag wala na sir pag-asa. Anak ko sang self before na wala na pag-asa kay dili na ko magkaanak. Tapos mato ako ang ginatulak siya nga mangita na lang siya og lain kay dili man ko makahatag sa yaha og anak no kay tungod sa endometriosis. Pero sa katong 1 year and 9 months habang ginatreat ko sa doktor is kanang naga-process pud ko ba kana ganing while naga-check up is kuan jud ako ang faith ba nga daw musalig ba ko sa iyaha kay anak ko na Lord kanang dili jud ko mosugot na dili ko ma-healed. And then tong niabot ang time nga nag-follow up check up nako kay gitaga naman ko og treatment for 3 dose of depo para ma-stop lang gani ang dugo nako moadto sa liver. Dagan kay nakita tong case na after appendicitis nako og operation, nakita pod nila nga ako ang dugo, which is kung mag-menstruation ko dapat mugawas siya, pero ang ako ang hitabo sa ako ani saka siya sa liver. So dagan jud sila nakita na pa sila dapat daw gilaplapan lang daw ako ang liver para mawala na daw to ang mga blood clot dito pero wala mo gud siya na sa perma sa consent. So wala to nila kuan, pero praying na jud ko niya. Tapos niabot tong time na pag follow up check up na nako sa kanan
kanang TVS kanang ultrasound god kay ba-check up ko kung napabay makita nga tumor. So pag TVS dito is praise God is wala na jud siya sa 1 year and 9 months ha. So nakita na dito ang wala na jud. So ano jud ko, thank you jud kaayo Lord. And then ang ano lang ana is pagpa-check up after mga pila ka months is napulihan na siya og baby. Mao na to which is si Aaron na. So ano ko ba nga, thank you jud kayo, happy jud kay mi nga na naabot si Aaron sa amua. Ano ko, thank you jud kayo Lord na gihatagan jud mi nimo og blessing nga wala jud nimo gikuan ang imong promise ba nga i-heal jud ko nimo. Tapos ana dayon dito na ba na mao jud dayon na pag motuo jud dayon ka kay Lord umusalig, i-fulfill jud niya iyang promise. Iha jud gi-fulfill ang promise niya sa ako ba nga dili jud ko mawala og paglaom na tagaan jud ko niya anak ko lagi na expect nga nasundan dayon kay Hana. And then before pud ana nakuan pud nako ba is mao siguro po na nagkasakit ko kay tungod wala day ko nag-forgive sa ako ang papa. Tungod nagdumot ko ba kay dagan ang situation na kanaganin na kayo ko na Lord dili man ako kana ganito share na ko nga wala man siguro anak or asawa na or bata nga mangarap na broken family ana ba nya dito ko na kuan ba na wala jud ko nangarap Lord na ma-broken family pero nahitabo man na siya nagkaroon na ka-affair si Papa and then na-found out pa jud niya naa jud ay ana ba niya nakita na video nga something lain jud kay siya nga with babae ana ba niya kanang grabe gani ang pandumot dungod ay atong pagdumot kay ako ra day gyapon nag-ani sa ano ba sa unforgiveness ako ra gyapon nagkasakit motong nagkasakit ko na appendicitis ko niya pagkabalo pa jud ana ni Papa nga na ospital ko ana siya nga magkuan jud tani makanang na siya gingon sa ko nga padugay mag-contest lang daw mi og hantod kanus ami mabuhi kay siya namo po siya sakit pero ako ang na-hospital na ana ba murag na kayo ko nga mo na akong papa nga murag wala ko ka feel na nag-concern siya sa ako kanang ina na good anya tong tapos niabot po tong time na hantod sa nabot na lang ang point na gikasal mi ni Ryan wala siya ana ba niya nagdungagan ang kalain sa dughan ba pero may na lang kay because of sa tuang pastors o tungod kay Lord na Holy Spirit is na doon anak ko kaong self ba nga i-forgive na ko si Papa og i-give na pray maibalan jud nimo pod na pag naka-forgive na day ka sa isa ka tawo is ma-pray na jud nimo sila nga i-bless sila dito ko nakaano ba nako Lord thank you Lord na totally healed na jud ko sa aligot-got na ko kay Papa so anak ko ato so mao to siya noon niya so na jud time nya mao to ang application is maging humble lang jud pod og kanang always na pod forgive no kanang maging humble jud ta nya masi unsa man mahitabo maging kindness yapon ko sa ko ang parents og i-honor nako sila so mao to siya thank you. Thank you Ems no very real jud po nang imong testimony no kay ako to nadunggan jud ako na sa imo before nga na inyong testimony ba nga di na mo magkaanak no and amazing jud kay si Lord gatagan mo mga healthy nga mga anak wala jud imposible sa Ginoo which is ma-discuss nato na today. Okay, good morning. Now we will continue with our topic in the Luke 1. No, so I think Luke 1 and nag-end ta kagapon sa Luke 1 verse 31. So padulong ta karon sa Luke 1 31 to 80. Okay? So padayon ta and diri ta sa 31 behold you will conceive in your womb and bear a son and you shall name him Jesus. No, kita ninyo nga mao jud ang pinaka-greatest nga honor sa isa ka babae nga siya ang agianan or siya ang magiging mama sa Misaya.
which is si Jesus Christ. And mao ni ang ginapaabot tong una sa mga Israelites, and they are expecting dito ni mugawas si Jesus Christ sa mga priestly nga family, which is asa ni gawas si Jesus Christ dito kay Mary, an ordinary woman. At the same time, si Mary is asawa siya sa poor nga carpenter, and gikan pa siya sa Nazareth, which is isa siya sa kontrobersyal nga lugar. Dili maayo ang reputation nga lugar. So makita ninyo nga wala jay pabor-pabor ang Ginoo, no? Unsa may naa kay Mary nganong siya ang agian, or siya ang gipili sa amahan nga agianan ni Jesus Christ. So makita ninyo nga naay humility and fear of the Lord si Mama Mary, which is kita pod nga mga anak sa Ginoo karon. Kung tanawon ninyo si Mama Mary, siya ang giagian sa pisikal nga lawas ni Jesucristo. And nangita karon ang Ginoo nga magamit sa iyang spiritual pod nga lawas, which is ang church. Nangita siya og mga disciple o mga tao nga humble, and at the same time na fear of the Lord. So yang gingon dia no nga verse 32, he will be great and will be called sons of the Most High. Mao daw ni si Jesus Christ, he will be great and called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David. So makita naman nato nga during the time ni Jesus Christ, wala na joy hari sa Israel gikan atong time ni King Hosea. Na wala na hari nga gikan atong linya ni David katong time lang jud nga after ni King Hosea. So dire na siya diha no nga the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. And Mary said to the angel, how can this be, since I am a virgin? Same question kini diri karon sa verse 34, niya na siya, how can this be? Same po na kay si Karaya nga niyon sa ni pagkahitabo nga si Karaya. Niya na siya nga ako wala man ko kwan si tao kani I am a virgin, yan na Jesus Christ. So bantayan ninyo unsa man tong akong gi-share sa inyo kagahapon nga ang difference ani ni si Karaya and ni Mama Mary, si Zacarias, no? Naa siya'y thorough knowledge sa Bible. Nya nangutana pa siya sa Ginoo. Then at the same time, Zacarias, na jud siya nakita nga model nga nagmilagro ang Ginoo sa life ni Abraham and Sarah. How come nangutana pa si Zacarias? Mao to nga nahimong amang si Zacarias for a moment, no? Until nigawas ang bata. And kato nga time no makita nato nga si Mama Mary na spare siya pud karon. Pero nangutana siya kay Jesus sa Ginoo niya na siya nga how can this be, I am a virgin. Why? Kay una dili kayo ana katoro ang knowledge ni Jesus Christ sa scripture. Kay ang mga priest sa Karaya, priest man na siya, kabalo jud sa detalye jud na kabalo jud na sila sa pulong sa Ginoo niya. Isa pa nagahalad gud siya sa templo. Mao na nga ingon ako kagapon, more is required sa mga daghan pag more is given, more is required, no? So kailangan nga kita, especially kita karon nga everyday naga morning devotional ta, then daghan na kay tag natun-an, mas daghan ang i-require ni Lord sa tuwa. So nahitabuan na no, nag-doubt si Zacarias, mas the more na noon siya gihatagan og kanang requirements sa Ginoo mo to nga naamang si Zacarias. But si Mama Mary na spare siya. Why? She is young, at the same time no,
dili ingon ana ka thorough ang iyang knowledge sa scripture. Mato na script na nakuan siya na spare. So nasabtan na nato no kay mo man ang question kagahapon ngano man nga naamang. Same sa toa ang Ginoo nga naghimog milagro tong una sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong mga anak, magmilagro gyapon siya sa imong karon. Ayaw lang jud og doubt. Amen. Para dili ta maamang nga kung giingon sa inyo ha, wala ang inyong testimony. Tingala mo, unsa man ni wa man ni galihok ng Ginoo dinhi sa akong pinansyal. Wa man galihok ang Ginoo sa ako ang pamilya. Ngano man pwede nga nag-doubt na ka, na question na nimo ang Ginoo, which is mga itagpasayloan. Amen. So dirita karon sa 39. Mary said, okay. Okay, sa 35. Okay, dito sa 35. The angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you. Kay nangutana man gud si Mama Mary, how can this be since I am a virgin? Niya na si Mama Mary. The angel answered and said to her in verse 35, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. And for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. So mo na yung pinaka-unique nga experience sa kababae. Walay sexual intercourse, pero naa mugawas ang bata. No? And behold, na siya diha, ang angel, even your relative, Elizabeth, has also conceived a son in her old age, as she who was called barren is now in her 6 months. So gingnan sa angel si Mama Mary, even imong pinsan, no? Nga si Elizabeth, gabuntis po siya karon og 6 months na nas ang angel sa iya. And yang yun dia, for nothing will be impossible with God. So akong balikon, nothing will be impossible with God. Kabalo ba mo, if it is in accordance with the word, kay nisulti ba ang Ginoo dito nga she will bear a child. Even po nagsulti po ng Ginoo dito kay Mama Mary nga she will bear a child. Mo na nga ang word sa Ginoo naagi power. If He will say, it will be done jud na siya. That's why kung ikaw nagabasa kag word ni God tapos nagrima na sa imuhang gi-claim, may tabo jud na sa imong kinabuhi. Tuuhan ra jud nimo. Kay mo may gingon niya, for nothing will be impossible with God. So, ang word ni God nga masulti niya, na jud na power. Dili jud na, di ba makita ninyo ang kalibutan. Niana siya sa Genesis nga, the earth is formless and empty, and the Spirit of God is hovering around the surface of the earth. Tapos niana ang Ginoo, then God said, let there be light. Then there was light. Mauna jud ang word before may tabo. Same diri kay Mary o kay Elizabeth. Nauna ang word nga mabuntis ka before jud na siya may tabo. So i-claim jud na nimo kung naa kay word sa Ginoo. I-claim jud na ato na. Kay ngano man nay power ang word sa Ginoo. Mo na nga kita dili lang ta magpadala og kanang mga word silingan, word diri sa Facebook. Naa jud mo'y personal ba nga time with the Lord. Mangutana jud mo sa Ginoo kay para sa mo dili jud mi magpataka og desisyon, especially para sa ana pag-ordain, tapos everyday nagapangutana jud mi sa inyo Lord, unsa man ang gusto nimo nga ipahimo aning imong mga disciple. Muna akong ginapangutana kay lisod man na magpataka ra ko og kanang tudlo sa inyo magpataka ra ko og kanang pabuhat sa inyo kay pwede man ta mo imit kada adlaw. Pwede man ta mo kanang sa tawag ana
pwede man ta mo hatagan og kanang training kada adlaw, pwede man ta mo Sunday service unta kada Domingo. Dili mi magkuan ba kanang pasagad gani nga out of hype-hype lang atong ginahimo. No mo na mong simig pangutana unsa may padulungan aning mong mga disciple unsa may gusto nimo ipahimo. Kay sulugoon ra man mi. Mo na nga always may mangutana sa word. Nami magunitan nga word para sa inyo ha. Nagunitan man namo ka ng Matthew 28:18, 19 to 20. Di jud mi mangundang og teach sa inyo ha to obey everything what Jesus did. Mo na nga padayon gyapon ta ana dili jud na mawala and ma-produce jud tag disciple. Mo na ang ginakuan. But aside from that, kung naay mga specific nga instruction niya, mo kuan jud mi kanang mao jud namong i-obey. Dili jud namo i-please ang people. No, kung mao na giingon sa Ginoo, bahala na bahala na mag unsa inyong isulti basta kung mao na ang giingon sa Ginoo, mao jud namong tumanong. And kay ngano man nay power. Nothing is impossible. Amen. So claim ninyo ng word. Mag-pray mo and ask mo for the word. Magdamgo mo confirm mo dapat sa word jud. Di jud mo pataka lang anang damgo-damgo. Amen. Para sa ato, gidamgo na ako nga i-ordain si Arnold. Pero wala dayon ko ni buy-in sa kong damgo. Akong gi-confirm jud sa word. Which is gi-confirm man ni Lord. And Mary said in verse 38, Behold, the bondslave of the Lord. Grabe no. Kasi nagsulti ani Mary. Grabe siya ka-humble no. Behold, the bondslave, iyang tawag. May it be done to me according to your word. Klaro? May it be done to me according to your word. So iya jud gina-recognize unsa ka powerful ang word. May it be done to me according to your word. I pray na may it be done to you nga naminaw karon according to his word. Mao na nga mangayo jud ka og word o rima sa Ginoo. Ana atong una ginakantsawan ta nga na word. Unsa man na weirdo kay naman kay desisyon. Yes, natay desisyon pero i-align nimo sa iyang will. Kay lison man na nga to ang desisyon nga i-align ra nato sa atong emotion. Muna akong ginaingon nga itong kaistorya. Kanang inyong desisyon, nitugma ba sa will sa Ginoo? Nitugba ba sa iyahang will? Kay basi ko niya, ang inyong desisyon nga magpabayad mo is in accordance lang sa inyong emotion. Ako sa ila. So dapat according to sa iyang word. Amen? Ang imong desisyon magpasaylo, dili dapat sa imong people around you, kung dili according to his word. Kay ngano man, dili man pagbuot sa Ginoo ang dili magpasaylo. Behold, the bondslave of the Lord, may it done to me according to your word. And the angel departed from her. Then, now, in verse 39, now at this time, Mary arose and went in a hurry to the hill country, to a city of Judah, and entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. Giadtuan yun niya yung pinsan. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Grabe no? Pag maski sa sulod jud ay no, makadungog jud ang bata. Kay imagine nimo, pag greet ni Mama Mary kay Elizabeth, murag ni saka ang bata pa dito sa tiyan sa mama niya. Ngano man nadunggan niya si Mama Mary nga naa jay karga pong bata. Nakita niya ba nga si tawagan ni kanang mo na nga kung kamo magbuntis or kung kamo nga naay plan magbuntis,
ayaw ninyo walai or dili ninyo dapat i-neglect nga makadungog na og word ang bata sa sulod sa tiyan. Katong time nga bata pa si Haniel bago pa abot sa amoa, ginapaplayhan na mo na siya og audio Bible. Maski dili pa na siya kasabot, naga-play mi og audio Bible siyang tapad. Nga naman makadungog naman na. Unsa pod maski naapod sa tiyan ang bata, makadungog na jud na siya. So, unsa man dapat nang imong iuna, ianad sa iya ang word ni God. Ninyo magtingala na lang mi, kung ma-miss ko aning bataa jud ni. Kay one night, the other night yata to, natulog yung mama. Niya, nilingkod yung mama kay dili daw siya ginawa. Si mami niya. Tapos, niya na siya nga, what happened to you, mommy? Ano siya, I will pray for you. Ano siya, nagiprayan niya yung mama. Tapos, mommy, can I sing a song? Ano siya, yes, you sing a song. Nag-worship. Nag-worship siya. Tapos, nagikuha niya tong kwan, ipakuha niya tong cellphone. Tapos, ah, pa siya title sa iyang kantahon. Itiwas yun niya ang worship, gina-worshipan, nag-worship siya sa Ginoo, kay kabalo siya nga na there's something wrong sa iyang mama. Yawa, gapasalamat jud ko sa Ginoo sa iyang ginahimo. Nga kinsa man itudloan na niya. Ang Holy Spirit ang itudloan na niya nga himuan ni mag-worship ka kay clear ba ya ang Bible nga worship the Lord para ang sickness mawala. Naman na sa Exodus 25 yata to. Nga worship the Lord, ang sickness nimo mawala. At the same time, ang source sa imuang ang water and ang imuang food i-bless sa Ginoo. Asa man na padulong sa asa man na mugawas during worship. And kaisip ko aning bata wala may nanudloan niya nga mag-worship kung naisakit. Pero siya ra jud ngano man naana jud ang Holy Spirit aning bata ba. Na naka-connect na siya gikan pa atong bata, naka-connect na. And then nandun sa nakatulog na lang ko. Ano siya nagkanta siya nga nakatulog ako, nga gikumpleto jud niya ba ang kanang gikumpleto niya ang iyang ginakanta na ay chorus tanan. Tapos kana jud pinakurog-kurog jud iyang kanta ba. Na-amaze ko kabalo po siya sa title sa iyang kantahon kay lakon kog minaw ani niya kay lahi yun siya ba nga bata pag-abot aning mga problema, pag-abot anang sakit-sakit ana mo pray and mo worship, no? So yang gingon diri sa verse 42, she cried out with a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how has it happened to me that the mother of my Lord would come to me?" Niya na si Mary. So, imagine ninyo, kaniba kay mao man guni ang na-practice nato no sa ako na-practice jud nako tong una nga nagaampo ko kay Mama Mary. Kaya apil baya po ni sa mga ribulto namo tong una nga naapod si Mama Mary nga ampuanan. Daghan baya kay kung ampuanan tong una kay kung unsa ang nakatindog dito sa likod sa altar ay likod sa simbahan mao pod akong trapuhan tong una. Unya karon kay mao man pagitudlo pod. Wa po kabalo akong ginikanan unsay kinsa yun ang dapat nako nga worship. So ako pod apil-apil pod ko sa ila. Rapuhan na ako si Mama Mary. Pero diri masabtan nato nga niya na siya diri oh. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how it has happened to me that the mother of my Lord, gi-acknowledge niya nga ang iyahang Lord ang naa sa iyang tiyan. So, dili siya Ginoo si Mama Mary. Nakuha ninyo? Dili siya Ginoo. And iyang gingon diha,
makita po ninyo ni makita po nato no nga asa na ta? Sige. Direta karon sa in verse 44, behold, when the sound of your greeting reached my ears, nga si Elizabeth, the baby lived in my womb for joy. And blessed is he who believed that there would be a fulfillment of what he had spoken to her by the Lord. And Mary said, my soul exalts the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior. Say, gisulti na po diri ni Mary. Yan na siya. My soul exalt the Lord, and my spirit has rejoiced in God, my Savior. So gi-acknowledge ni Mama Mary nga si Jesus Christ is his Savior, her Savior. So dili nato mahimo nga Ginoo si Mama Mary ngano man si Mama Mary mismo nag-acknowledge nga kailangan pud niya og Savior, manluluwas sama nato. Nakuha ninyo? Yes, giagi si Jesus Christ sa iyang tiyan, pero si Mama Mary mismo niingon, and my spirit has rejoiced in God, my Savior. Nga na siya diya. So clear kaayo nga tao lang si Mama Mary nga nangaynanglan pod og kaluwasan gikan kang Jesus Christ, her Savior. Nakuha na to? So at least maging clear nin sa tuwa. Kay maingon ka nga, mama baya siya. Nya Ginoo baya si Jesus Christ. Sa ato pa, Ginoo pod si Mama Mary, kay anak baya ni siya. Clear kayo ang scripture, my God and my Savior. So kailangan pod ni Mama Mary og kaluwasan. Gikan kang kinsa kang Jesus Christ. Amen. So dili nato siya angay nga himuon nga Ginoo. Pwede nato ni madungag dito sa ato ang RW. No? Eh ang yaman lang gina-share dito is nagsabak sa imong anak. Yung anak man tong gingon ni Bishop. No? Then in verse 48, he has had regard for the humble state of his bondslave. For behold, from this time on all generations will count me blessed. Now, she called herself as bondslave of God, of course, and Savior. Nakuha na to si Mama Mary. Verse 49, for the mighty one has done great things for me, and holy his name, and his mercy is upon generation after generation, towards those who fear him. Mao ni akong giingon sa inyo kagabi sa verse 50 nga ang kaluoy sa Ginoo will be towards sa mga naay kahadlok o naay respeto sa iya. That's why kita karon dapat maujud ni ang kabalo mo ang pinakamauna jud sa isa ka na born again nga Kristiyano is ang fear of the Lord. Mao dapat ang naa sa matag usa sa tuwa. Ngano man, ingon sa Bible, the beginning of wisdom is fear. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Para masabtan jud nimo katibukan sa Bible, dapat naa kay fear of the Lord. Na kay respeto ba sa Ginoo? Naa kay paghigugma sa Ginoo. Mahadlok ka nga masakitan nimo ang Ginoo tungod sa imong aksyon. Dapat naa jud na sa tuwa. Kanang dili na ka gusto mumalik ana imong bisyo. Kanang dili na ka gusto nga dili ka magpasaylo. Kanang dili nimo gusto nga mahugaw-hugawan pa imong isip. Dili nimo gusto magbinuang pa sa tao ngano man masakitan nimo ang Ginoo. Nga dili na nimo gusto nga masakitan pa nimo imong asawa ngano man kay naa na kay fear of the Lord. Kay masakitan nimo ang Ginoo. Kung naa ka ana, magtingala ka, magsunod-sunod ang wisdom, then naa ang mercy ni Lord sa imo. Mao gani ang giingon sa Bible,
and generation His mercy upon generation after generation towards those who fear Him. Amen? Fear of the Lord ang kailangan nato. Dili ka ng sobraan tag knowledge sa Bible. Mauna dapat ang fear of the Lord. Amen? Maubaya na ang naa dito kay Job, naapon na dito kay Joseph, ang fear of the Lord. Dili na ako kaya buhaton ni sa ako ang Ginoo, anak si Joseph. Amen? Then He has done mighty deeds with His arm. He has scattered those who were proud in the thoughts of their heart. Wala jud ka, dili jud ka mulambo kung prideful ka nga tao. In verse 51. Yang gingon dia, His mighty deeds. Unsa may mighty deeds sa Ginoo? Abi nato ang mga paghimo niya og mga galaxies, universe mo na ang mighty deeds sa Ginoo. Ang mighty deeds sa Ginoo, giscatter niya tanang proudful nga mga kings. Makita ninyo katong mga dili jud mo mutubay sa Ginoo, giscatter sa Ginoo. For example, sila King Saul. Tanan nga naging hari sa Israel nga naging proudful nga dili na mo tuo sa Ginoo, giscatter jud na niya. Wa jud nilambo nga throne nila. No? So mabitaw na nga dugay kaayo nga nagkaroon og king before Jesus Christ. Nga Israelites. Kay katong time nga niabot si Jesus Christ, si King Herod man ang nag-reign nato. Pero dili to siya dito sa linya ni David. Okay? He has done mighty things with His arm. He has scattered those who are proud in their thoughts. Mao ni ang mighty deed sa Ginoo. Kaya kaniya i-scatter. Makita bitaw ninyo, maski unsa ka powerful ang mga mayor, makita bitaw ninyo, maski unsa ka powerful ang mga congressman, kaya kaniya i-scattered. Like for example, katong ang Patuan Massacre. Ako taga didto gud ko sa Takurong. Makita ninyo ba nga unsa jud ni sila ka grabe jud kay ni sila ka powerful. Murag ilaha ang dalan kung ikaw ang moadto sa airport, murag sila ilaha ang dalan. Moadto diri sa mall, murag ilaha ang mall kay nagbaha ang ilang mga bodyguard. So kung proudful ka, scatter jud ka sa Ginoo. No? Daghan kayo mga politicians, mga dato nga nagtuo sila ang Ginoo nila ang kwarta. According sa study, ang mga dato sa kalibutan dili mo dugay ang ilang ari-arian sa ilang third nga generation. Mas scatter jud ni sila tanan. Especially when you trust your money. Amen. And yang gingon diri sa verse 2, He has brought down rulers from their throne. Mao nitong mga rulers, mga kings, mga mayors, no, mga maski unsa ka presidente diha, wala gyud, no. Kung dili ka mo acknowledge sa Ginoo, wala mas scatter jud ka. And has exalted those who were humble. Mao jud ni trabaho sa Ginoo. Gapangita jud permi ang Ginoo sa simbahan og humble nga mga tao. And mao na ako ang prayer nga tanan kita moabot jud ana nga heart nga para sa Ginoo nga humble. Kay mao man yang gingon sa Bible, learn from me for I am humble. Wala niya gingon diha, learn from theology. Learn from my word. Wala. Ang iyang gingon diha, learn from me. I am humble. In what area nga kailangan jud nato ma-learn is ang humility ni Jesus Christ. Giyon sa siya ka-humble, gisagpa siya wa ni respond. Never siya nag-claim siyang rights. Maunay pinakagwapo nga awaton kay Jesus Christ. Ayaw kag-claim sa imong right. Amen. Mauna ang unang nga gitest sa moa paghawa namo dito sa church. Daghan kay kag madunggan. Daghan kayo kag madunggan nga mali. Unya wala namo gipanghimo. Tama mi sa mong kasing-kasing, pwede rami mag-rant sa Facebook. Wala namo gihimo ngano man. Mao di ay ang time nga gina-process mi ni Lord sa humility. Ngano man
Mutudlo man tag Christ likeness sa inyo nya kami mismo dili na mo himuon, mahimo mong hypocrite, dili mi maging effective sa inyo mutudlo og humility nga kami nakig-away mi didto sa ilaha kay ngano man mali ni iyong ginasulti mo ana mi sa ilaha. Kamo ang gahimo ani, dili kami. Pwede gud na mo na himuon. Pwede na mo i-post social media na siya. Pwede na mo sila i-confront. Pero paraan di ito ni Lord nga mamatay mi sa amuang rights. Kanang kuan ba nga nang mo claim pa ka nga tama ko. Claim ko nga tama ko kay model man nato si Jesus Christ. Jesus Christ tama man jud siya. Anak man jud siya sa Ginoo. Pero nganong wala man siya nag-claim sa iyang rights. Ngano man mao jud day na ang pinaka greatest form of humility nato. Ayaw i-claim imong right. Mao na kung i-chismis ka sa imong silingan, gialaw ra na sa Ginoo para matest ang imong humility. Kumusta man ka? For example, gi-chismis ka diha. Oh, mali ka. Ikaw, unsa may imong prueba? Ana man ang kalibutan tayo no. I-barangay diretso. Yung sa na nimo karon be, mawin man na nimo imong silingan, imong gibarangay. Tuod lang sa iyang kwan, nya wala pa man na espiritu sa Ginoo imong silingan. Natural na ana gyud iyang batasan. Nya ikaw na naman ang espiritu sa Ginoo. Mo humble down ka, unsa may gingon sa Bible, pray for those who persecute you. Iampuan pa di ay nimo ni. How open di ay nga magpasaylo ko? 7 times, 70 times 7. Sus, balik-balik yun dito magpasaylo ani no. No, isa nga ginatest ako adri kini among silingan. Pag-ulan, katong kagabi nigawas ko kay kusog kayong ulan basig mga basa ang mga gamit nato. Ang wall padulong dito sa worship team, padulong dito sa office ni Maymay, kusog na kayo ang tubig. Nya tong una wala man ay tubig didto, wala kwan. Ngano man nag-construct man sila sa bikas, gilatay-latayan na mo ang atop. Pwede ko murant sa ilaha, ipaundang ang ilang construction kay wala nila gitrabaho. Pero gipaistoryahan na nako na nga tog. Ingon ko, dili man nato na pakambiyuhan tanan ang mga atop ana, pero nga ko alam, ayuson lang nilag balik. So, pwede ra gud nako ni sila ireklamo sa barangay, ipaundang ng ilang construction. Tapos ako ani silang kanang i-claim ako ang rights ba nga tama ning ako Mangundang mo diha, kambyuan ninyo tanan, pwede ko mag-take advantage sa ilaha. Kaya naman, daghan na kay kog experience ani, mga barkada na ko ni nga nag-construct ilang silingan, halos gipakambyuan ang tibuok nilang balay. Kuyawa ani ana day ang rights nga naa sa imuha. Ngunya makita nako gamay lang gud ang liki sa iyang balay. Gipaundang ang construction sa building sa Pikas. Nanghatag og kanang cease and desist order sa government, gipaundang ang construction sa ilang silingan. Tapos gipa-compute tanan ang gastusonon, halos mapakambyoan ang tibuok balay. Nya pila ra to ang ilang kwan. Ang ako dili tay ngunana. Gipaistoryahan nga inyo halang ayuson. Kagana gahapon ilang gipang bulitan tanan tong ilang natamak-tamakan. I don't know kung nagtulo pa karon. Ana, pwede ra gud ta mo claim sa tong rights pero nganong na-allow naman po ni sa Ginoo? Pwede ra man unta sila maglatay-latay dito sa sulod. Gilatay-latayan ba yun diri sa atoa? Nadaghan na ganing buslot diri sa atoa sa kwano, sa ato ang ginamitingan. Gidungagan pa dito. Ana ba nga asa kutob ang imong pasensya? Asa kutob ang imong kwan? Wala man pud ko nagkwan kay wala man pud ko kanang nagpasagad nga api-apihon ta. Pero nga ko alam, careful ka ba nga, right na ako ni, kabalo ko ani paningmulan yun na ako ni sila. Pwede na ako ni i-take advantage ba nga mag-take advantage sa ilaha, pero wala na ako naghimo ano man. Dili man na batasan ni Jesus Christ. Mo na akong model nimo si Jesus Christ, dili ka magpataka lang og kanang storya. Ano man, nahimo ba ni Jesus Christ? Gihimo ba niya mag-take advantage sa mga nakasala sa iya? Wala.
Then, diyang gingon diha sa verse 53, if he has filled the hungry with good things and sent away the rich and empty-handed. So again, ang Ginoo, no, yang gingon diha, he has filled the hungry with good things and sent away the rich and empty-handed. Rich empty-handed. So again, ang Ginoo mag-move siya. Number 1, sa verse 50, God will move to those who fear Him. Kato ako na-share sa inyo kagabi. Ikaduha, katong mga humble, verse 52. And last, katong mga hungry, katong mga poor in spirit, katong always jud mo align sa ilang heart sa Ginoo. Always mo seek sa Ginoo. Mao diha nimo makita nga ga-move ang Ginoo. Verse 50, verse 52, and verse 53. Diha nimo maibaw-an kung giunsa pag-move ni Lord sa atoa. Amen? So, verse 54, He has given, verse 53, He has given help to Israel, His servant, in remembrance of His mercy. This is Jesus Christ, no? He has given help to Israel in remembrance of His mercy, as He spoke to our fathers, to Abraham, and his descendants forever. In verse 56, and Mary stayed with her about 3 months and then returned to her home. So, bantayan ninyo, katong time nga murag nagaduda si Mama Mary nga siya ba jud kay dili baya lalumno ang iyang situation ba si Mama Mary ato nga time nga unsa na lang ka isulti sa mga Israelites kay Mama Mary nga nabuntis siya nga wala pa siya asawa. Once baya nga nabuntis ka nga wala pa kagikasal ato nga time, stone to death baya ka. Murag na di ka balaka gamay si Mama Mary, how can this be? May imagine niyo mabuntis ka. Ano siya ba nga, how can this be? I am a virgin. Nya isa pa, na trouble pod ato si Mama Mary nga naman kay mo pud to iyang ginaisip pod. Unsaon na lang ni may baw-an ni sa ako ang mga igagaw nga uban nga sa tawag ani nabuntis ko. But kabalo ba mo pag adto niya kay Elizabeth, gingon si Elizabeth no nga basahon na ako dire, balikan ninyo gamay. Unsa gingon ni and she cried out with a loud voice and said, "Blessed are you among women." Si Mama Mary ni sa verse 42. Blessed are you, si Elizabeth niya siya, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how it was happened to me that the mother of my Lord would come to me. Niya na siya diya, di padadaan si Mama Mary og somebody nga mo encourage sa iyaha. Mao na nga ang Ginoo palangga jud ta niya. As long as nagatuman ka sa Ginoo, hatagan jud ka og somebody nga mo encourage sa imuha, especially sa imuhang trouble. No? And makita ninyo no nga si Mama Mary nagkabaroon na siya revelation. How come nakabalo siya? No? About kay Jesus Christ sa iya sa sulod sa iyang tiyan. Si Mama si ang Holy Spirit na to kay si Elizabeth puno naman siya sa Holy Spirit ato nga time. So nganong natagnaan ni Elizabeth about kay Jesus Christ sa iyang sulod. So ngano man because si Lord muhatag siya revelation sa imuha. And of course kaning passage naga-remind sa ato nga dili ka pasagdan ni Lord. Especially kung gatuman lang ka sa will sa Ginoo, i-encourage ka sa Ginoo. Encourage ka sa Ginoo through other people. Amen? So, padayon ta sa verse 55. And Mary stayed with her about 3 months and then returned to her home. So, nagpuyo si Mama Mary dito sa balay nila Elizabeth for 3 months.
No, klaro na ba ang tiyan sa 3 months? Dili pa no. Ayen, klaro no, klaro na ang tiyan sa 3 months, dili pa no. In verse 57, now the time had come for Elizabeth to give birth. She gave birth to a son. Her neighbors and her relatives heard that the Lord has displayed his great mercy toward her. So nakabalo ang mga silingan, even ang iyang mga igagaw, nga ang Ginoo nagmilagro jud diya sa life ni Elizabeth and Zachariah. And nagrejoice sila with her. And it happened that on the 8th day they came to circumcise the child. So on the 8th day, no, tulion jud nila ang mga bata. Even i-offer nila sa temple. And they're going to call him Zacharias. So ang mga relatives o ang ilang silingan, gusto nila tawagon ang bata nga gikan kay Elizabeth nga Zacharias, kay naanaran man gud na tong una nga kung unsa imong ginikanan ipangalan ang bata sa imong ginikanan. Di ba maski sa atuwa karon, kuaan gamay ang imuhang pangalan tapos isumpay ang pangalan sa imuhang asawa tapos itapok dito sa iyang pangalan mga ana, or himuong junior 1, tapos the third, no, the second, the third mga ana. So naanad sila tong unang panahon nga ipangalan sa mga ginikanan ang ilahang mga anak after his father niya na siya diha. But his mother answered and said, no, indeed, but he shall be called John. Kay mo may gingon sa iya sa Ginoo nga ang imong anak tawagon nimong John. And they said to her, makita ninyo ha, but his mother answered and said, no, indeed, but he shall be called John. And they said to her, there is no one among your relative who is called but that by that name. Wala sa itong mga agawin mo na John. Bali, Zacarias, Macarias, mo na mga pangalan sa ilang mga igagaw ba niya? Sa layo ara sa John, mo na ang iyang mga igagaw. And they made signs, and they made signs to his father. Take note ha, amang pa ni si Kwan, ani nga time, si Zacarias. They made sign to his father as to what he wanted him called. And he asked for a tablet. Uy, nanay, tablet tong unang panahon. Siguro kanang Kwan lang nino, kanang ana lang, no? Ang kuyawa sosyalan na day tab tong una. Nagsugod na di ang tablet tong una pa, pero lahi lang siguro nga tablet ani nga asa siya mosulat. And he asked for a tablet and wrote as follow. His name is John. Can you imagine? Nagtugma jud ang kay Elizabeth o kay Zacarias nga maski di pa kastorya si John, ang naater ni Elizabeth nga pangalan nga John, nagtugma jud sa gusto pod ipangalan ni John ni Zacarias sa bata nga John. Ngano man both of them naayod na sila revelation about aning bata. Then and they were all astonished. Grabe jud kaya no, na shock ang mga people, ang mga relatives, even mga silingan nila Elizabeth and Zacarias. Ngano man nagtugma ang ilang gisulti. So una nga nakita nato ang life ni Zacarias ug ni Elizabeth, obedient sila sa Ginoo. Panganlilig diyan, ituman jud nila. Ingon na ba ang importante jud kayo makita jud sa tuwa ang obedience sa Ginoo. Maski pangalan lang particular ang Ginoo. Imagine ninyo. In Luke 1:64 to 65, and at once his mouth was opened and his tongue loosed, and he began to speak in praise of God. Fear came on all those living around them, and all these matters were being talked about in all the hill country of Judea. All who heard them kept in mind saying, what then will this child turn out to be? Unsa kay may tabuan ning bata? For the hand of the Lord was certainly with him. So makita ninyo, mao dapat ni ang makita sa mga tao sa ato.
Unsa ang gisulti sa mga relatives o mga silingan nila John the Baptist sa iyaha? For the hand of the Lord was with him. As a servant sa Ginoo, as a disciple sa Ginoo, makita dapat ni sa tuwa nga ang Ginoo manaa kaniya. Simple na sa inyo kanang mga nagtestimony samahan na nila Alin Lloyd, makita na nila ba nga ang ilang mga amigo, makita na nila nga ang hand sa Ginoo nana sa inyo na kay Alin Lloyd. Nga naman wala gipasagdan si Alin Lloyd sa ang ng mga problema, wala siya gipasagdan nga wala palayason lang siya sa balay, nag-provide ang Ginoo og balay sa iya. Wala pod gi-allow sa Ginoo nga magpuyo ra siya nga wala pod sila nagminyo pa siyang asawa. Kasal sila sa Ginoo, gikan sa iyang pagka-adik, nahimo na siya karong adik sa Ginoo, gikan katong mga gadaot, ginadautan niya ang mga kaamigo niya tong una, karon is gina-help niya nga ma-restore iyang amigo. So, makita nila nga ang hand sa Ginoo na kay Alin Lloyd. Simple na sa inyo kamo like for example sa inyo ang mga Eureka, makita po sa inyo ang mga friend na ba nga ang hand sa Ginoo na sa inyo Dapat sa tuwa tanan, ingon ana pod ang makita sa Ginoo sa tuwa. Dili nga unsa man na siya kasimba-simba nga yawaon pa mangyapog batasan. Lain na pod ana nga paminawon no. Nga ang makita nila sa imo ang yawa pa. Unya kailangan jud nga makita jud ni sa tuwa kay imagine nimo ang gingon sa ilang mga silingan o relatives kay John, for the hand of the Lord was with him. Unsa man kamot ang naa sa imo Muna kung naa kay undangon karon, undangi na. Amen. Unsa may mga undangon nimo? Kanang imo ang ginahimo nga paras pa sa imong mga barkada. O ganina nga naga-remind ko no. Like for example kanang mag-remind ko aning for example mag-remind ko para sana magtapok ang mga taga-ulas. Muana ko silang leader diha. Anak ko nga Brad, pagbantay ka. Anak ko nga di ka mag-apil-apil ng ginahimo na inyong mga bisita Kay ikaw dapat diha ang makita nga gi-restore sa Ginoo. Dili nga ikaw ang ilahang pirahonon. Kay ma-useless na iyong panagtapok, makita nila sa imuha, gamay lang jud na nga sipyat nimo diha. Makita dapat nila nga ang Ginoo galihok na sa imuha. Ngano man para ma-bless sila dili na ninyo kailangan muwali. Ako ninyo? Og dili kanang inyohang lugar nga giadtuan nga ma-amaze sila ana. Kung dili inyohang kinabuhi nga nabag-o, ma-acknowledge nila nga naa jud ang Ginoo ani sa ilahang mga grupuha. Kay tong una mga palahubog man ni sila, pero karon lahi na lagi mo, ampo na lagi ni sila kaon. Lahi na lagi ning tawhana kay dili na lagi sila mukwan. Dili nga mo tago-tago po mog apil pod sa ilaha inom kay naa imong asawa diha. Dili nga mag-apil-apil pod kag sigarilyo sa ilaha. No, may ana ba nga unsa may kalahian diay nimo karon? Unsa may imong tumong nimo karon sa ilaha nga ikaw man ka ang mahimong kayag. So naba mo diha. No? So ana dapat ang makita sa imo the Lord was with you. Amen? Dili ang yawa ang makita sa imo. Then iyagi mo sa verse 68 and verse 67 diay. And his father Zacharias was filled with the Holy Spirit and prophesied saying, Blessed be the Lord God of Israel, for he has visited us and accomplished redemption for his people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of David, his servant. So unsa maning horn? Horn is a picture of power. So makita ninyo, unsay himuon niya sa ilaha ug sa atoa, he has raised up his power of salvation for us. Dili lang sa ilaha, physical nga kaaway nila,
kay mga kaaway ani nila mga Hittites, mga Moabites, mo maniga oppress sila ha. Physically dito sa Old Covenant kay part pa man ni sa Old Covenant. Wala pa man ni gawas Jesus Christ ani kay si Juan pa man ng Gastorya diri, si Zacarias pa man ng Gastorya, kay bago pa man gawas si John the Baptist. 6 months ba yan na nagbuntis si Elizabeth sa ato pa, mga 6 months pa ni. Pagyaw-yaw ani ni Juan, pagyaw-yaw ni dili pila man di ay 9 months man di ay no. So sa ato pa paggawas ni si tawagani ni John the Baptist, 6 months na nga buntis pod si Mama Mary ani nga time. So part pa sila sa Old Covenant kay wa pa man namatay si Jesus Christ. So ang ilang gina-mention diri nga kaaway is physical pa. Pero karon namatay naman Jesus Christ, nanata sa New Covenant. Ang kaaway nato niri is dili na physical, kung dili spiritual. O bitaw katong nami gikasabot dito sa Apo Bio nga katong kaaway. Nisinyas ang papa niya sa kuwa, saon na ako ni akong anak. Niya na siya sa kuwa pagtindog nako. Saon na ako ni akong anak, ana siya. Unsa akong giingon sa iyang papa? Ampuy. Muapil mig ampo ana. Kay ngano man dili man namo kaaway ang bata. Na dili magpasaylo ang bata. Dili man to siya. Ngiyawa man to nga kontrol atong bata. Mo to nga kato akong i-battle karon, dili na ako to madala og istorya. Nag-share na gud mig word dito. Nya dili siya modala nga naman hard ang iyang ground. So unsaon na ako naron? Ang kalaban namo ani spiritual naman. New covenant naman ta, banata na ako ni siya karon sa spiritual. Parehas na sa inyo Mo na kamo like for example, kamo mag gahi inyong kasing-kasing, dugay kay mo magbalik mag-asawa, akong ginabatil sa inyo spiritual, di ko makigstorya na sa inyo physically. Ngano man, mutambag ko sa inyo di mo maminaw ana. Ngano man, hard pa man. Namoy kalagot. Pero mubatil mi ana spiritually sa inyo nga kana nga spirit nga kontrol anang matag usa sa inyo ma-loosen up, ma-confuse, mahawa na sa inyo and ma-unite mo, mapuno mo gugma, mao na among prayer. Ang Ginoo na mulihok ana sa inyo ngano man gitira naman mo sa spiritual nga nagagunit ana sa inyo mao man ang promise ni Lord sa tuwa. Sa iyang gingon diha, He raised up His horn of salvation. Grabe ang iyang gahom para luwason ta. Asa? Dili lang sa physical, tung unang sa Old Testament, but karon sa spiritual nga kalaban. Because the Bible says, we are not, sa Ephesians yan siya, we are not battling against flesh and blood, but spiritual darkness. Principalities of spiritual darkness. So ang yawa o ang iyang mga kampon, mao na karon nga atong kaaway. Dili nang imong physical nga asawa. Ubana. Kuha ninyo. Mao na kung mag-away mo, unahon ninyo og battle ang spirito behind sa imong bana ug asawa. Dili nga kanang awayon dayon na nimo imong banal. Ato di ka CR di ay. Naglagot imong bana. In Jesus name, ikaw nga spirito nga naggunit ana ko ang bana. Wala na kay katungod sa iya, ako takang gipalayas, layas ka ani nga balay, ang balang spirito ni mo Lord ang magpatigbabaw ani nga balay, ang imuhang gugma ang magpatigbabaw, ang self-control ang magpatigbabaw, ang kalinaw ang matigbabaw, ang patience ni mo Lord, ang fruit sa imong Holy Spirit mo na mag-manifest akong asawa or bana, dili ang pride, dili ang kuan Lord kanang manifestation sa enemy. Unahon ninyo nag-battle, mabitaw kami sa kung asawa mag-away ni si Anjin, wadto sa CR, or ako po, na ako sakyan na, maglagot ko, mag-start ko ana og battle, mag-start ko ana og release, og kanang blessing sa iya. Why? Ang kaaway nako spiritual. Even sa inyo kanang mutukar-tukar mo, masense man ako na. Mutana magkuan ako ana sa Ginoo, battle na ta ka sa prayer ano. Tingalan lang ka, manawag ra ka kalit. Store, mananay ka. Pa-pray ko ani niya be. Pa-pray ko ani niya. Mana ka.
Istorya ng Ginoo sa imuha. Then, verse 70, He spoke by the mouth of His holy prophet from the old, salvation from our enemies. Kinsa atong mga enemy ang yawa. And from the hand of all who hate us. Kung ginahate ka sa imuhang bana, promise ni Lord, i-save daw ka niya. Mao na, nga-claim ni mo ni. Kung tinuod yun nga gatras ka sa Ginoo, Lord, gi-hate ba ako sa kong bana? I-save ko ba? No? O man mong promise. Ginahate ko sa kong asawa, save po ko, Lord. Dili yung kapasagdan sa Ginoo. Amen? Jesus come to save us. Naba mo diya. Then, iyang gingon diya, kinsa pa ni si Jesus Christ? To show mercy towards our fathers and to remember His holy covenant. In verse 73, the oath which He swore, pabatayan ninyo to show mercy towards fathers. Ang mercy ang ginagamit before sa Old Covenant. Wala yung kayo makitang grace diha sa Old Testament. Pag-abot ni Jesus Christ, paggawas na ni Jesus Christ, niingon manggod ang mercy nga naman para mapasaylo tanan ang mga sala sa tao. Past sins, kailangan og mercy. Pag-abot ni Jesus Christ, grasya na ang gamit nga word sa New Covenant. In verse 73, the oath which He swore to Abraham our father to grant us that we, being rescued from the hand of our enemies, might serve Him without fear. Giluwas naman ka sa Ginoo, gibayran na ka sa Ginoo, dapat mag-serve ka sa iya without fear. Kay gi-share na ako kagabi sa inyo, duha ka klase nga fear. Nganong ga-serve man ka sa Ginoo, pwede mahadlok ka nga masilutan ka. Fear that guide two types of fear. Ay, sulat na ninyo. Fear that guide might hurt us. And ang ikuduha nga fear is fear that we might hurt God. O, duha. Fear nga i-hurt ta sa Ginoo or i-punish ta sa Ginoo. Pero ang ikaduha nga fear is fear nga ma-hurt nimo ang Ginoo. So unsa man dapat nga fear ang naa ka when you serve God? Nga giingon niya diri sa verse 74. So that we might serve Him without fear. Ang gipasabot ani is ang fear nga dili nimo masaktan ang Ginoo. Mao dapat ni nga fear ang naa sa atoa. Dili nga maadto kag mission kay mahadlok ka nga masilutan ka, ana dili. Kay dili pasabot nga mag-serve ka di sa Sunday service kay mahadlok ka basig makilatan imong pamilya mga anak. Dili dapat ingon ana. No, ang pag-serve nato sa Ginoo dili siya bound sa fear that God will hurt us. But ang pag-serve nimo sa Ginoo, because mag-serve ka kay dili nimo gusto ma-hurt ang Ginoo. Napasagdan lang nimo ang ministry nga gi-entrust sa imo. Mao na dapat ang tinuod nga fear. Nga moingon ka ba nga nagpaabot ang mga pag-asa o mga people nga moadto didto, nya ikaw karon ang iyang gisugo. So, moadto ka kay dili nimo gusto i-disappoint ang Ginoo sa iyang gisugo sa imuha. Dapat ingon na ang imuhang pag-serve sa iya. Dili nga mahadlok ka nga kilatan ka. So, unsa man yang gingon diya? Without fear and holiness and righteousness before Him all our days in Luke 1:75. Sa manayang pasabot ani. Mag-serve ta sa iya dili without without fear that God will hurt us,
but mag-serve ka sa iya ha, with the fear that we might hurt him. At the same time, imposible nga mag-serve ka sa iya ha, without holiness and righteousness. Imposible jud kayo. Kabalo mo pwede ra ka mag-serve diha nga wala kay holiness. Padayon gyapon ka sa imong sala, ma-burnout ra ka na. Og isa pa, tanggalon jud ka sa Ginoo sa team kung ikaw gapadayon gyapon ka sa imong kahugaw nga ginahimo. Nya sabay mo sa mission, sabay mo sa mga RW, sabay mo sa Sunday service, sabay mo sa discipleship, magtingala ka, ikaw gapadayon gyapon ka sa imong kahugaw nga ginahimo. Tanggalon ra gyapon ka ngano man, you cannot serve the Lord without holiness. Pag makita ninyo sa Book of Revelation, katong nagaserve sa Ginoo is clothed with white. Gikan man ni tanan sa mga kabuang, gikan man tanan sa makasasala nga kinabuhi, kita tanan nakasala ta. Pero gilimpyuhan na ka sa dugo ni Kristo, ayaw na na hugaw-hugawig balik ang imong sanina. Ayaw na na baliki inyong mga bisyo, ayaw na baliki ang imong hugawan nga isip. Ayaw na na baliki ang mga karaan imong kinabuhi nga anuman. Dugo ang gibayad sa imuha para malimpyuhan ka. How come ginatiklay tara na ninyo? I pray wala na diri. Amen? Kay kining ako ang ginasya diri ra man ni para sa inyo ha. Para man po ni sa mga mosunod pa sa atoa karon nga moabotay pa nga henerasyon. Amen? Asa na ta? In verse 75, in holiness and righteousness before Him all our days. So, klaro kayo? Holiness and righteousness. I-align dapat nimo imong heart always kay Lord when you serve Him. You serve Him without fear. You serve Him in holiness and righteousness. Muna nga kamo nga naapo diya sa worship team, dili jud na pwede nga magbakang-bakang mo diya, especially kamo nga mga nasa youth diya sa worship team. Ma-disqualify ra gyapon mo diha. Nakakita na bitaw mo sa inyong mga kauban. Gitanggal sa Ginoo kanang magbakang-bakang diha. Asa gidala? Gidala ron sa Maa City Jail. Ngano man dili mo sugot ang Ginoo nga gabakang-bakang ka nga ga-serve. Muna nga tama po ng inyong ginahimo diha, kung dili mao ang inyong heart, dili mo mukumit diha, kanta diha. Ngano man, isod kayo mo lead mo diha. Altar ba yung inyong ginatindugan? Mo lead mo sa mga tao nga mo worship sa Ginoo niya, ikaw kay unholy ka. Dili right ang imong heart kay dili ka kapasaylo sa imong bana, niya mo lead ka diha. Dili right ang imong heart nga namutindog ka diha kay dili right imong heart sa imong asawa. Mag-settle jud mo daan before mo manindog diha sa tubangan, no? Kay ang Ginoo, no, dili jud pwede nga unholy ka nga ga-serve ka. Maski ang mga priest, once nga mo halad ka dito sa temple tong una na kay gihimo nga sala, matay kag kalit dito sa sulod. Unsa na lang karon ang temple sa Holy Spirit imong lawas. Ayaw ko na nga malipayon gyapon ka sa mga hugawan nimo ginahimo. Dili na yun na may mutang ang Holy Spirit diha, gag-grieve na siya, everyday gina-remind ka. Nga di gyapon ka mo respond. Dili ko ninyo, kamo nga mga, no? Kamo nga gagamit pa dire. Dili ko ninyo pwede limod-limuran. Makabalo ko sa inyo maski sa kadaghang tao sa Thanksgiving. Kabalo ko kinsay naggamit ato. Makabalo jud ko ana sa inyo kinsay naggamit na pug shabu anang panahon na. Ngano man makalingi jud ko sa inyo ha. Mao na nga
nga dili mo maglimod-limod diri nga ano man ma-expose jud mo. Siya na pud na nga kuan audio ipaki-silent sa iyong audio. Verse 76 to 77. And you, child, be called the prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare His way. Ako na lang ni ko na, basahon ako balik. Asa na to? Okay, so verse 75. In holiness and righteousness before Him all our days. Oh. Righteousness and holiness before Him. So clear kayo ang scripture nga when you serve God, dili dapat before people. Holiness and righteousness before Him, not before the pastor. Dili nga ka ng righteous mo and holy mo tanawon sa inyo ang pastor kung magkita ta sa meeting. Mga buutan kay mo. Oh. Pero ang gingon dire, holiness and righteousness before Him, our Father. Muna nga, ang imuang heart, ang imuang kinabuhi, na align dapat sa iya ha, dili sa inyong pastor. No? Kay daghan kay mga simbahan, buutan kayo tanang worship team nila diya sa lang pastor. Buutan kayo tanang mga ushering nila diya sa pastor. Buutan kayo tanan ng mga food committee diha sa pastor. Oh. Pero dire makita nako nga holiness and righteousness ninyo before the Lord dili sa amuha. Ano man, wala naman kayo ga paluap ana sa inyo sa worship team. Ikabalo man ko sa inyo nga you are serving the Lord, dili ako. Dili nga ka na madlok ka na si pastor, si pastor pag binuutan mo. You're serving before me, dili sa Ginoo. Oh. Kaya nga naman, ikaw may mutubag ana sa Ginoo, even diya sa media, magtarong mo diya sa media pod. Kung nagbakang-bakang mo diya, namoy mga compromises. Makita raman na ninyo diya. Litsi-litsi ng inyong trabaho, magtingala mo diya, magkasampok-sampok ang inyong ginahimo. Muwad-an mo peace, magubot ang inyong isip. If naay unholiness and unrighteousness, dili na tama ang imong ginahimo. Ngunya, mga youth pa jud diha ang iyong mga kauban, tingala mo diha, iya mo diha og kuan, magtapok ka ng espiritu diha sa inyo mo na kailangan jud na ninyo, no? Maging transparent pud mo diha sa matag usa. Sige mo sa Bible, confess your sins to each other and pray for one another. Unsaan na mga mong i-pray sa inyo ako di mo confess pod. O sa inyo sa media team. Kumusta man mo diha pod? No? Marnay mo naman ng leader summit ni nga to ang morning devotional. So para sana no kay kailangan man jud nato holiness and righteousness and serving before the Lord, before Him. Mo man yang gingon diha sa verse 75. Basahon na ninyo. In holiness and righteousness before Him. Ang Ginoo, dili sa inyong pastor. Klaro? Ayaw mi ninyo i-please. Okay ra mo bless mo sa amo okay ra na, mo bless mi sa inyo Pero ayaw mi ninyo i-please. Ang inyong ginahimo is for the Lord. Ang inyong ginahimo because na ang nature ni Lord sa inyo you serve Him. Mao man ang iyang nature mo serve sa Father. Si Jesus Christ mao man pud iyang nature i-fulfill ang will sa Father. Mao gani na in holiness in righteousness before Him. Verse 76, a new child will be called the prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare His way, to give His people the knowledge of the salvation by the forgiveness of sins. Mao ni ang may tabo kang ang si tawag gani kang
John the Baptist. You child, nandiyan diya. You will be the prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare His way. Oh, to give people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. So, si John the Baptist ang mo prepare sa people for His first coming. Tama? But kita karon ang gitawag sa Ginoo nga mo prepare sa tao nga ma-overcome nila ang ilang mga sin, maluwas po sila silang mga sin para sa second coming ni Jesus Christ. So same. Kita karon ang nahulog po nga John the Baptist. Kita mo prepare sa mga people to give His people the knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. Oh. So mo ni karon ang ato ang task to prepare people's heart to receive Jesus Christ and follow Him before His second coming. In verse 78, because of the tender mercy of our God, which is the sunrise from on high, will visit us. And in verse 79, to shine upon those who sit in darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. No? O yun niya nga to ang himuon. No? Kita dapat ang mag-shine sa mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit. Kaya na naman ang Ginoo sa tuwa. And to guide our feet into the way of peace. Muna nga wala anam ko sa katong mga people nga amo ang gihusay. Wala jud milain nga tumong diri is maghusay mo. Kay nga naman dili man pagbuot sa Ginoo mag-away mo. Oh. I-fulfill ra nato ning verse 79. To guide our feet into the way of peace. Nga kamo dapat nga disciple, ang inyo nga jud desire is mahusay, magkaroon og kalinaw, magkaroon og peaceful nga pamilya. Dili ka nang mag-away-away even sa iyong pamilya. Anak ka sa Ginoo niya ipurso nimo ang away. Anak ka sa Ginoo niya ipurso nimo ang magkasuhay. Naunsa naman una? Na anak sa Bible nga kung naay away, maghusay dapat simbahan. Na di mo magpahusay simbahan. Kinsay mo i-recognize, mas i-recognize imong barangay kaysa ang man of God nga gibutang sa Ginoo. Tapos dili nimo i-recognize gyapon ang barangay, i-recognize pa nimo napod ang ang korte napod nga pwede ra man unta mo maghusay ngano man. Kung may gingon sa Bible diri. To guide our feet into the way of peace. Klaro? Verse 80, and the child continued to grow, to become strong in spirit. He lived in the deserts until the day of his public appearance to Israel. So klaro kayo nga si John the Baptist, 'di ba, na share naman ako about dito sa Matthew about kay John the Baptist nga nigikan siya sa wilderness. Pag ministry niya, ang mga people ang nidumog sa iya sama sa DCIM karon. Dili nato kailangan ipagsiksikan ang ato ang sarili sa uban. Kung dili ang Ginoo ang nag-usher sa ilahang kini nga simbahan makatabang nga mabago ang inyong kinabuhi. Dili na ta kanang mangugat pa kaayo nga daghan pa kay tag mga panghimuon. Daghan pa katag ang uban magpaaros kaldo pa diha para managang tao. Pag humag-aros kaldo asa naman pag humaglibang di nakakita. Unya, ma-frustrate lang ka, gikapoy ng tigluto aros kaldo, gikapoy na ang kuan kay ano man wala may kalag. Wala may kalag ganahan mo nga ma-discourage si Norbin og sige niluto og aros kaldo nya walay kalag mangduol sa Ginoo. Yan na so dili man na mao kita ninyo si John the Baptist. Wilderness ni gikan, no? Ang mga tao ang nangduol sa iya gikan sa wilderness. Dili na to kailangan og kanang kuan, kanang pasikat pa para lang mabitaw to, no? Ang Ginoo ra mo promote sa to. Ako di gani ko ganan i-live.
kanang ato ang natawagan na kanang ato ang Sunday service mo na nga wala man tay live ato. Pero nagduol jud si Bishop nga gusto na mo i-live. Anak ko, kung daghan pa ma-bless, sige i-live. Anak ko, pero kanang moingon ka nga para lang mo sikat, i-live na to. Ang Ginoo ra gyud nag-promote. No, niabot na yata ta sa 6,000, praise God. No, kay gigamit si Lord ra gyud nag-promote ana, dili kita ang ga-promote ana. Gagamit pang Ginoo og mga people nga mahilig og live. So kana kung maintain lang nato atong humility, then si Lord ra mo exalt sa ato. Amen. Let's pray. Heavenly Father, salamat kayo sa imong pulong. Thank you God kay imo ang bless sa imong word today. Nga Lord, unsa man dapat ang naa sa amoa Ginoo para ikaw mulihok sa amoa sa verse 50, verse 52, verse 53 nga kailangan namo og fear of the Lord, kailangan namo Lord og humility, and kailangan namo Lord og poor in spirit para Lord ikaw mulihok sa amoa. And Lord, mangayo mig pasaylo nga sa among pag-serve sa imoa is not in holiness and righteousness. Pasaylo ami Lord kung namay mga adlaw nga ga-serve mi sa imoa Ginoo nga nagbakang-bakang mi na dili pagpasaylo sa among kasing-kasing na may gi-offer or halad sa imoa Ginoo nga unsettled among mga hearts. Sorry Lord, pasaylo ami ana. Mga mig pasaylo ana. Yan mga po mig pasaylo Ginoo sa mga time Ginoo nga naga-harbor mi og offense sa among kasing-kasing. Wala jud na nimo gikalipay. Dili jud ni align sa imong gusto sa among kinabuhi. Mga mig pasaylo Lord. And Lord, I pray, Father, for that holiness. Nga Lord, nga dili na mo dili ka namo mapasakitan. Mo ni ang motive na mo, Lord. Nga when we serve you, we fear that we might hurt you. Not we fear that you might hurt us. Lord, salamat aning revelation na imong gihatag sa moa. Nga mo pagpangalagad sa imoa kay tungod kay ikaw man ang Ginoo nga servant. Naglatay pud na sa mong kasing-kasing ang pagiging servant. And ikaw man ang Ginoo nga gugma, maglatay pud na sa amoa Lord. Nga among pag-serve sa imoa is tungod sa gugma nimo sa amoa and sa amoang sa imong nature Lord nga naa sa amoa nga holiness. Salamat Ginoo. Salamat Lord for your word. We love you in Jesus name. Amen and amen. Morning. 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 Sige. Morning. Picture. I-unmute na na. Picture na daw ta. May buntag sa tanan. Michelle, nakay kambal diya sa likod, Michelle. Kambal na ni may muang likod. Morning, Pas. Good morning sa tanan, Lionel, and Renante, Pastor Lionel. Morning, Mark. Good morning. Morning, Cham Cham. Ayaw Davao. Good morning. Buntag, Pas. Buntag sa tanan. Sige, Morning. first page. Morning. 1, 2, 3, go. Okay, second page. Ngayong buntag sa imo diya, Arvin. 2, Kay 3. Lolita. Thank you. Okay. Morning, Pas. Morning, Jane. 4. Richard. Tama, Pas. Good morning sa mga mama and papa nimo diya sa Samal. Masumar. Morning. Okay, so excited na kayo tomorrow kay padayon na to ang Lucas 2. Fast ang Lucas 1 ay kanang Luke 1 no? Daliloy. One. Good morning. Visit ninyo ang inyong mga disciples today, no? Ay mo kalimot mag-meet.
to go spend time Gusto together. din na Ilang candidatures. inyo atong mga namitingan. Tayong buntag sa tanan. Good morning to all of Morning pa, you. thank you. Good morning, Laryang. Okay. Rose. Okay, bye-bye. Wala Good na. morning, ate. Bye-bye. Morning din. Dito na. Bye-bye, bye-bye. Ate. Bye-bye. Baby Roy, bye-bye. Na sa Japan. Uh, Bye. Bye, Ma. Bye-bye. Bye. Mama. Mr. Apple, Mr. Mark. Absent, nandiyan may kampas ato. Ha? Wala may gatos kanaan. Ay. Sige lang. Kapit na may monhad yan sa inyo. Bye-bye. Yes. Adnan, off na ako ha. Bye-bye. Bye-bye.